So magandang gabi po mga ka-Patriots, mga ka-Lunas. Welcome to a special episode of Maginhawang Lunas. I'm Attorney Tanya Lat, your host for this evening's special broadcast. And thank you to everyone who's joining us tonight. Pasensya na po na medyo late ang pag-start today. And we hope that you can join us. We know that it's medyo gabi, 9 o'clock. And siguro yung mga iba sa inyo naghahanda para magtrabaho bukas. It's the last working day of the year tomorrow. And may mga kailangan pang bayaran, may mga kailangan pang asikasuhin. But we hope you can join us for this evening just to spend time together. Kakatapos lang po ng Pasko, baka may mga bumabawi po sa puyat, sa pagod, sa shopping. Ako po nag-migraine po ako kanina. Natulog po for most of the day. Kasi alam niyo na, pagod. Nakakapagod din po talaga yung Christmas season. Mga family reunion, puyat din ho kaming pamilya kasi nagpunta ho kaming Tagaytay, magkakasama po kami magkakapatid. My sisters came home from abroad and it was a rare opportunity to come together. Kasama ko po yung tiyo-tiya ko na galing abroad din, tapos yung isang pinsan ko na matagal na ho kaming hindi nagkita. So it was very nice, malamig din po sa Tagaytay. So damang-dama po yung Pasko. So magandang gabi po sa mga kasama po natin na nanonood. There are about 5 of you right now. And please feel free to shout out po. Feel free to message. Magandang gabi po, Sean Alas Olandag. Ayun. And please feel free to type. We always make our episodes interactive. And it's always nice to hear from you. Let us know where you're watching from. In our past episodes, we've had people from all over the world, and we hope to, regather that community of patriots po, freedom-loving Filipinos and friends of the Philippines who have come together to fight for our freedom. Doon po tayo nagkita-kita po at nagsama-sama mula 2021 to fight for freedom. And in fighting for freedom, we have also discovered family, we've discovered new friends, and we want to reconvene that community po. Kaya po tayo nagpapatuloy sa ating broadcast na Maginhawang Lunas. So magandang gabi din, Jess Kubitan. Jess is one of our regular viewers as well. Oo. And so allow me to please to share my screen. So magpapakilala po muli tayo. Okay, so tonight's episode is a special episode of Maginhawang Lunas, paghahanda po para sa bagong taon. So last Monday, nagtipon-tipon po tayo to prepare for Christmas. So meron po tayong binahagi na Christmas reflection. Today naman, because it's the last Sunday of the year, of the calendar year, and it's also the last Sunday before New Year, and it also happens to be the Feast of the Holy Family. The first Sunday after Christmas is always celebrated as the Feast of the Holy Family among the Christians and Catholics. At maganda pong gunitain po ang araw na ito ng pagtitipon. Kumbaga parang we celebrate family, we celebrate the Holy Family of Jesus, his mother Mary, and si Saint Joseph. At ang ulirang pamilya po, ang pamilya po na nagpalaki po kay Jesus, kung paano ho siya nahubog po bilang human being po. We have Mama Mary and Saint Joseph to thank, along with the extended family. Syempre, hindi lang ho sila. It's written in the Bible that Jesus also had cousins, he had brothers and sisters. Medyo pinagtatalunan pa ho yan. People are saying that he's an only child. But I don't see any reason why walang kapatid si Jesus, because Jesus and Mary were a couple, 'di ba? At ang mga nagmamahalang mag-asawa, syempre, 'di ba? Gugustuhin din naman nila magkaroon ng maraming anak. Ayun. So anyway, ano man yung mga paniniwala po natin tungkol diyan, the Holy Family is a family to be emulated, and we try to bring the values of the Holy Family to our own families. Whether we have children or not, kami pong mag-asawa ay wala pong mga anak. Late na ho kami nagsama. But we consider you, Lunas Pilipinas, as our extended family. Ako po ay teacher, ako po ay guro. So mga estudyante ko, they're young enough to be my own children if I had my own children. At yung mga taong inaalagaan namin in our various ways, they are extended family. Ayun. So welcome po to this episode. Tayo po ay magninilay-nilay, magkukwentuhan po ngayong gabi. Maghahanda po para sa bagong taon. Ayun.
So, ayun, Sean, taga Silang Cavite ka pala, dyan kami nanggaling. Yung aming tinuluyan these past few days ay nasa Silang Cavite. Ayun, so magandang gabi. Alright, so magpapakilala lang po muli. It's been some time since we had our episodes of Maginhawang Lunas, and we want to reintroduce ourselves as a coalition in preparation po for 2026, where we hope to expand our coalition. The hope is that mas yung mga original patriots magsasama-sama po muli. May announcement po tayo mamaya tungkol sa ating New Year gathering. Marami na hong nagtatanong about that. And we also want to bring in new people into our coalition. Marami ho tayong mga nakikilalang mga tao na hindi natin nakakasama noong 2021, pero nandyan pala, mga unvaccinated, ipinaglalaban ang karapatang pantao, ipinaglalaban ng ating sovereignty bilang mga human beings. At panahon na po para magbuklod-buklod po tayo. So as a coalition, Lunas Pilipinas is a coalition and community of concerned Filipinos and friends of the Philippines who have united around the issue of medical and personal freedom. Sa ngayon po, ito po yung mga kasama po natin, and we hope that this coming 2026, we can expand this list to include more patriots who have organized among themselves. Also to include more doctors, more health professionals, and people who believe in bodily sovereignty through good health. At meron din po tayong mga kasama po who are fighting also for financial freedom. Mga kasama din po nating mga freedom fighters yan. So, lalawak po yung ating advocacy. Lalawak po to expand to different aspects of life, of societal life, no? And so we welcome people who believe in these values. And magandang gabi po, Pastora Tet Gallardo, calling all the way from Negros Oriental. Good evening. Good to see you here, Tet. All right. So, we believe in a divine creator who created us in his image and likeness. And we commemorate the birth of Christ because this divine creator loved us so much that he not only created us in his image and likeness, but also came down to be with us in human form. And that is what we celebrate during Christmas. Na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao dahil sa pagmamahal niya sa atin at dahil sa kagustuhan niyang makapiling tayo sa pang-araw-araw na buhay. Ayun. We believe in free will and human rights, freedom of choice and informed consent. We believe that, God created us with free will. He does not force us to love Him. He does not force us to follow Him. Ganyan po magmahal. Ang tunay na unconditional love, hinahayaan po. Binibigyan po ng kalayaan ng taong minamahal na kumilos. At kumbaga parang the love that is given is unconditional, and it is really an exercise of free will if we love God in return, without being forced or controlled. That's how generous God is, no? He gave us love and He does not force us to love Him because it is against love. Control is against love, kumbaga. So, freedom is something that every human being is entitled to. Kumbaga, kaya nga tawag human rights. Hindi ho ito binibigay ng gobyerno, hindi po ito binibigay ng korporasyon. The fact that we are born human gives us certain inalienable rights, certain rights that we have as human beings. So that includes free will, freedom of choice, informed consent, the right to life, the right to liberty. At yun po yung mga ipinaglalaban natin. We believe in personal and national sovereignty, self-sufficiency, and self-reliance. And so part of our discussion po ngayong gabi is that, what are the things that keep us from becoming the best versions of ourselves? What are the things that keep us enslaved? Ano yung mga nag-aalipin sa atin? And I don't talk about that only in the sense of religious unfreedom. Yung tinatawag, yung konsepto ng sin. For many people, sin is something na parang nakaka-allergic pakinggan. Kumbaga parang napaka-controlling. And so I'd like to invite us to a deeper understanding of what sin really means. Kumbaga parang beyond what we have been taught in religion, in our respective churches, I think we can have a deeper understanding of sin and why we are being invited out of sin into freedom, because this is how God wanted us. No? So pagkakataon po na palalimin po yung ating pananampalataya beyond the dogma that we have been taught by our religious leaders.
Okay. Related to that, because we believe in personal and national sovereignty, okay, we believe that the Philippines has an important role to play in the liberation and great awakening of humanity. Lagi po namin sinasabi po dito sa broadcast na talagang naniniwala po kami na may special mission tayong mga Pilipino. Kumbaga, yung ating pinagdaanan po, more than 300 years of colonization, pang-aalipin sa atin. In this past year na 2025, ang dami na pong nabubulgar ng mga kalukuhan regarding corruption, flood control. Kumbaga, tip of the iceberg lang yan. There is so much corruption happening in our society. Matagal na po tayong inalipin, hindi lang po ng mga Kastila, hindi lang po ng mga Amerikano, kundi ng mga politiko po natin. Kasi minana po natin yan mula sa mga colonizers natin. At panahon na po para makawala na po tayo sa pang-aalipin at pag-aalipusta po sa atin bilang bansa. And I think, and this is a personal belief, I believe that our trials and challenges as a country have prepared us for the great role that we are going to play and are already playing in humanity's awakening. You know, ang dami ko pong naririnig ng mga heartwarming stories about our OFWs, how our OFWs and expatriates abroad are ambassadors of goodwill, ambassadors of yung kabutihang loob, pakikipagkapwa tao, and genuine love and concern for humanity. I remember nung COVID pandemic, nung naka-lockdown po lahat ng mga simbahan worldwide, nag-attend po ako ng isang misa abroad, yung Mass Online, napakaganda po ng app na yon. Nag-attend po ako ng misa sa UK. At meron pong, yung pari po, talagang nandun po siya, mag-isa lang po siya dun sa church. Napaka-lonely po kasi wala ko talagang katao-tao dun sa church. Siya lang po, tsaka yung cameraman po yung nandun. At 2 beses po throughout the Mass, sinabi niya, hindi ko alam kung may nakakarinig sa akin. I don't know if anyone out there is listening. So I felt so sorry for Father. So sinulatan ko si Father, in-email ko siya. Sinabi ko, Father, nandito po ako. Nag-attend po ako ng misa ninyo. Nasa Pilipinas po ako, pero narinig ko po kayo. Kaya nagsusulat po ako dito. Ayun, so parang nahimasmasan siya. Kumbaga parang lumuwag yung loob niya na, hay, salamat. May taong nag-attend pala ng misa ko at all the way from the Philippines pa. At pinuri po niya yung ating mga doctors and caregivers and nurses. Sabi niya, ang bubuti ng mga kababayan mo dito sa UK, ang huhusay nilang mga doktor at nurse. So, ganyan po. Kumbaga yung tayong mga Pilipino, alas 5, alas 6, kumbaga kung may pasyente pa kung kailangan asikasuhin, hindi ho natin bibitawan. Kung may trabahong kailangan tapusin, hindi ho natin bibitawan, hindi porket alas 5 na o alas 6 na, tapos na, bibitawan ng basta-basta. Hindi ho tayo ganun. Nagmamalasakit po tayo. So, yung ganun klaseng work ethic is something po that is really admired and emulated. I was recently in the Czech Republic, sa Prague, and kasi ho may mga lot po doon eh. So parang mga kamag-anak ho namin na distant relative, pero kinikilala po kaming kamag-anak. So nagkita ho kami, dinalaw ko po sila first time in 20 years na dinalaw ko sila. So it was good to see them, yung mga kids malalaki na, yung mga elders medyo matatanda na rin, but it was good to see them. And nag-hire po sila ng mga Filipino mga workers kasi meron ho silang factory, may paggawaan po ng mga aluminum products doon. At ang saya-saya po nila na ang huhusay daw po ng mga Filipino workers na na-hire nila. So I just wanted to share those stories with you because we need to believe in ourselves na parang mahusay po tayong mga tao, na hindi po lahat mga bulok na politiko, hindi po lahat mga corrupt. Diba? Yung mga ordinaryong tao tulad po natin ay mabubuting tao, and we do good work and we set an example. We share our faith. The churches in Europe, usually konti lang po yung mga nagsisimba, pero yung mga nagsisimba, masisigurado mo dyan, basta may Pilipino, nandun po sila sa simbahan. At yun po, binubuhay po yung mga simbahan in different parts of the world because of our Christian faith. So salamat po sa mga Pilipino who show the rest of the world the genuine meaning and the genuine value of what it means to be Filipino. So kung mabubuhay po natin, masasariwa po natin ang pakikipagkapwa-tao sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, ang dami ho nating magagawang mabuti para sa bansa natin at para sa buong mundo.
We believe that we are a nation of heroes and that we are capable of acts of courage, heroism, and greatness. So yung sinasabi po na yung ating mga OFWs ay mga bagong bayani. Pero lahat po tayo ay mga bayani sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, sa ating mga trabaho. And we have to remember na kaya po natin maging bayani. Hindi ko kailangan magpabaril sa bagong bayan, katulad po ni Jose Rizal. We will be celebrating his death anniversary po in 2 days on December 30. But I want to remind everyone that we don't have to die to be heroes. In fact, ang sabi nga po, mas mahirap po mabuhay bilang bayani. At yan po ang hamon po sa ating lahat dito po sa koalisyon. Paano po tayo mabubuhay sa isang paraan na ang ating mga buhay ay magiging ehemplo at inspirasyon sa lahat ng mga taong na nakakakita at nakakasalamuhan natin. It's harder to be a hero na buhay. Kasi kumbaga, araw-araw kang nakikipagdigmaan eh. Kumbaga, araw-araw kang lumalaban. Di ba? Bumabangon tayo araw-araw at nakikibaka doon sa mga kung anong mga itinatapon ng buhay sa atin. Kasi pag nabaril ka na sa bagong bayan, tapos na eh. Ibang tao na yung magpapatuloy ng laban. So nasa sa ating mga buhay pa na maging bayani. At naniniwala po talaga ako na ang bawat isa sa inyong nakikinig dito ngayong gabi ay bayani at may abilidad at kakayahan na maging tunay na matapang, magiting at marangal. Kasi yan po ang Pilipino. Tayo po ay mga bayan ng mga bayani. Alright, sige. So, hearing all of that, okay, our mission is to facilitate healing from the division and trauma caused by COVID-19 and to find solutions to the various challenges that we face as a nation. So, in the last broadcast towards the end, meron pong nag-message, ano na pong mangyayari, attorney? Ano na pong status ng pandemic treaty? Ano pong masasabi niyo tungkol dun sa ugong-ugong na magkakapandemya next year? I would like to challenge everyone na mangyayari lang po yan kung pahintulutan natin. 'Di ba? Hindi yan mangyayari kung hindi natin pahihintulutan. So, si Attorney Ting, who we miss terribly, 'di ba? Lagi po niyang sinasabi dati, do not comply. 'Di ba? Do not comply, do not follow. At ang dami pong mga oportunidad ng DOH, 'di ba? Tinatakot tayo sa monkeypox, basta ang dami ho nilang mga ginagawa nitong nakaraang taon, di ba? At ang daming nagka-flu, nagka-influenza, di ba? And then may nagbantang pababalikin yung mga face mask. Mukhang namatay na ulit yun eh. Kumbaga nag-die down siya because walang sumusunod. Alam na nila na mahirap nang ipasunod ang Pilipino kasi alam na natin kung anong nangyari dati at natuto na tayo. Ang sabi nga, si Super Sally, as we know, talagang bantay sarado pa rin siya dyan sa issue ng mga bakuna, sa mga excess deaths. At sabi nga niya, ang taas na daw po ng vaccine hesitancy this past 2025. It's documented. The DOH has seen wala na masyadong nagpapabakuna at ilag na yung mga tao sa bakuna. So, natuto na yung mga Pilipino. Siguro hindi, kumbaga parang wag natin isipin na natalo tayo dahil patuloy pa rin na nagpupush ng bakuna ang DOH. For as long as tayo ay kebs, di ba, dead ma sa kanila, wala silang magagawa. Hindi nila pwedeng puwersahin tayo. At kumbaga, ang dami-daming inaasikaso ng Marcos administration. Left and right yung kanilang mga sunog na pinapatay. Di ba, the last thing that they will want to impose is a new pandemic. Okay, so for as long as we fight back, for as long as we stand our ground, hindi sila mananalo. Hindi mangyayari yun. Okay? Tapos, yung paghamon pa sa atin is we have to find solutions to the various challenges that we face. Diba? So, sa kabila ng mga corruption scandal, diba? So, ang dami nang nag-resign. Namatay na yan si Congressman Ako. Anong mangyayari? Diba? Paano tayo susulong? Paano tayo kikilos sa hinaharap ng mga buwan? Diba? At anong gagawin natin? And one of the things that we want to remind you as Lunas Pilipinas is that in order to be part of the solution, we have to acknowledge that we are all part of the problem. Sa larangan ng systems thinking, ako po ay nagtuturo ng systems thinking, ito po ay isang disiplina kung saan tinuturuan ng mga tao tignan ang isang problema sa iba't ibang anggulo at tignan ang problema bilang isang buong sistema. Kung baga konektado lahat, hindi lang siya 1 + 1 = 2,
'di ba? Tinitignan kung paano magkakakawing-kawing, kung paano konektado ang lahat ng mga issue. And so one of the principles of systems thinking is that you cannot be part of the solution if you are not part of the problem. Kung baga, isang example dyan ang pagbabasketball. Diba? Kung tayo ay nanonood ng basketball, ang dali-daling manigaw mula doon sa bleachers. Parang tipong, pasa mo yung bola, ganon, sa likod. Ganon, ay, ang bobo mo. Diba? Ang galing-galing nating mamintas pag tayo lang ang nanonood. Okay? Pero ang tunay na laro ay nangyayari hindi doon sa bleachers, kundi doon sa court. Diba? And you can only influence the game kung kayo ay naglalaro. Diba? So kahit ang coach pwede siya magbigay ng instructions, pero pag nagsimula na ang laro, ang mga players na ang bahala doon sa galaw at doon sa laro. So kung babaguhin natin ang mga problema ng Pilipinas, kailangan natin i-acknowledge na tayo ay bahagi ng problema kasi doon lang pwedeng mangyari ang solusyon. Okay, so because we are part of the problem, we can also be part of the solution. So ang issue, for example, ng corruption, we have to acknowledge na kahit hindi tayo contractor, kahit hindi tayo politika, kahit hindi tayo involved in any of those flood control projects, some way, in some form, tayo po ay nag-contribute sa corruption. Sa tuwing tayo ay tumatanggap ng bayad para sa ating boto, sa tuwing tayo ay nagbibigay ng lagay sa MMDA o sa pulis na nanghuli sa atin, di ba? Sa tuwing tayo ay lumalapit kay congressman o kay mayor para humingi ng pabor o para gawin silang ninong o ninang sa ating mga binyag, kasal, di ba? Sa tuwing humihingi tayo ng pera sa mga politiko para sa ating pangangailangan sa halip na kumayod para sa ating pansariling pangangailangan. Ang daming mga forms ng corruption. And we have to acknowledge that we're part of the problem. But the hope is that pag nagbago tayo, once we change inside, ang pagbabago sa panglabas ay mangyayari din. Yun. So medyo malalim yun, palalalimin po natin yan in coming episodes. Ayun. So, and I would like to close our mission statement na tayo ang Lunas, may Lunas Pilipinas. For every Filipino who believes that there is a solution, maaring mangyari ang solusyon. Yun. So maraming salamat po. And ako ay magsha-shoutout lang po sa mga nag-message. So thank you to all those who have messaged on Facebook. Okay, so Ella Gumibat, good evening po Attorney Tanya at sa lahat. Watching from Dapitan City, Zamboanga del Norte. So good evening Ella. And how providential na kayo ay taga Dapitan kasi not many people know this, no? Si Jose Rizal, nung tinapon po siya sa Dapitan, ang dami ho niyang nagawang pagbabago. So, nung panahon na yon, tinapon siya sa Dapitan, wala pang development dyan. Kumbaga, panay talahib lang, walang development. Kumbaga, tinapon siya doon kasi wala siyang makakausap na tao. Wala masyadong education, wala masyadong mga communication. And akala nila, madidefeat po nila ang spirit ni Jose Rizal sa pagtatapon po sa kanya sa Dapitan. Ano po ang ginawa ni Jose Rizal nung siya ay in exile? He transformed Dapitan. He transformed his community. So isang example, nung panahon na yun, wala pong running water. Kailangan pong pumunta doon sa batis o sa ilog para kumuha ng tubig. Wala pa yatang mga deep well siguro doon. Ang ginawa ni Jose Rizal, siya po ay gumawa ng plumbing system out of bamboo. So siya po mismo ang gumawa. Siya yung nagdisenyo ng sistema, siya yung nagbuo ng sistema, siya yung nagbuild. At may mga remnants pa po nung kanyang plumbing system na ginawa. I just don't know if the Dapitan administrators in government appreciate the historical value of what Jose Rizal has done. Pero in his own way, nabigyan po niya ng running water ang mga Dapitan, ang mga taga-Dapitan. Siya po ay nagtayo ng school, siya po ay nag-agriculture, tinulungan po niya yung mga magsasaka doon na ayusin yung kanilang agriculture. So, nung panahon na after 4 years of being in Dapitan, nagbago na po ang komunidad dahil kay Jose Rizal. Dapitan was a much better place than when Jose Rizal arrived 4 years earlier. So ang tawag po dyan ang Dapitan Experiment at yan po ang gusto po natin palawigin po in 2026. We are working with other people who work closely po with Tito Nick Perlas, bless his soul.
At yung mga seeds na ipinunla po niya nung kanyang buhay, yun po, kumbaga, payayabungin po natin. At ang isang seed po na yun ay ang dapitan experiment. So there are many activists, many idealistic, activists, dreamers, mga patriots, lahat po nagmamahal po sa bansa natin, working on their own projects in the spirit of what Jose Rizal envisioned for the Philippines. So ang tawag po dyan sa kanyang collective na yan ay ang Dapitan Experiment. At tayo po bilang isang coalition po ay makikianib po sa mga taong yan para payabungin po ang kanilang mga initiatives po. Yun. So thank you. Thank you, Ella. At mabuhay po kayo dyan sa Dapitan. Okay, good evening, Ese Sanchez. Good evening, Rowena Role. Good evening, Nathaniel Victorino. Good evening, Champ Cecilion. Yeah, si Champ is always nakikinig. Magandang gabi. Oo. And then, Nildski Himea. Okay. Amen. And we owe a lot from you all. May God bless you all with good health, wisdom, and more courage to inspire, educate people to stand for truth, and help defend our inherent rights. Salamat at mabuhay din. Thank you for joining us tonight. Okay. Good evening, Dennis Del Mundo Jokno. Okay. And then good evening, Chodoro Valencia. Okay, God bless din po. And then, ayun. So si Ella responded, totoo po yan, attorney, dami niya pong nagawa dito. Si Jose Rizal, madami pong nagawa sa Dapitan. Andito pa rin mga gawa niya ngayon. Still preserved pa naman. Ay, mabuti. That's very, very good news. Oo, thank you. And hindi pa yata ako nakapuntang Dapitan. I hope one day makapunta po at makita ko ano po yung mga ipinundag po ni Jose Rizal. Ayun. Nildski, thank you so much po, attorney, sa inyong walang sawang pag-share ng inyong kaalaman. God bless po. Kaya salamat. Salamat din sa pakikinig. Okay, magandang gabi, Rufina Cruz. At si Ma'am Rebecca Lozano Salgo, coming all the way from Polillo Island in Quezon. Former Vice Mayor po itong si Ma'am Rebecca. Magandang gabi po. Thank you for joining us. And good evening, Padre Suela Lloyd. God bless po sa ating lahat. And God bless. Thank you. All right. Okay. Sige. So, I'd like to share a slide with all of you. Okay. So, I don't know po kung nakita na po ninyo ang slide na ito, ang tinatawag na ang 5 stages of peeling. So, kung napanood po ninyo yung pelikulang The Matrix, this came out in the late 1990s, yung si Keanu Reeves at si Carrie Ann Moss. Iconic po yung The Matrix, no? At I do think that even if you haven't seen the movie, you are familiar with the Matrix na metaphor na ang ating mundo ay isang simulation. Na ito ay lahat ng ito ay ilusyon. Lahat po ay hindi totoo, 'di ba? So kailangan pagnilayan, kailangan magising sa katotohanan. Ano nga ba ang totoo? 'Di ba? So ang metaphor na tinatawag na blue pill and red pill ay nagmula doon sa movie na yon. So for those who are familiar with the movie, so si Keanu Reeves, his character is named Neo. And then I forgot the actor who played Morpheus. Basta si Morpheus, kumbaga gising na po siya sa katotohanan, si Neo tulog pa. At si Neo ay na-pull out nila Morpheus at ipinakita sa kanya kung ano talaga yung mundong kinatitirhan nila. Na it was really a simulation, that people were actually asleep. Minamanipulate po ang kanilang mga dreams. And the reality was that it was a world that was being run by machines. So kumbaga parang kinokontrol ang mga tao ng mga machine at ginagamit po ang mga tao bilang mga battery, mga human battery. Yung energy ng mga tao ay hinihigop at yun po ang nagfu-fuel sa mga machines. Okay? And I think marami po sa inyo are aware of the deeper meaning of that. Na sabi nga ng mga ilang mga tao, ang Matrix ay hindi lang sci-fi, baka actually documentary ito. Ginawa nilang metaphor ang kung ano talagang nangyayari sa tao, na we are actually food for non-human entities. We are food for the parasites. May mga parasites po sa mundo natin. At ang iba doon ay hindi mga tao. Okay? But without going into detail, okay, sinishare ko po ang slide na ito to explain kung saan po tayo dito sa stages of peeling. Okay? So,
Ang mga tao na nakainom ng blue pill, so naniniwala pa rin sa COVID, naniniwala pa rin sa climate change, trust the science pa rin, so naniniwala pa rin sa bakuna, naniniwala pa rin that the West is exceptional, Americans are the best, the Europeans are the best, yung si Putin ay masamang tao, okay? Hindi totoo na gusto tayong kontrolin ng mga elite sa pamamagitan ng digital ID, okay? Okay pa naman ang mundo. Okay, yan yung mga taong blue pill. Sila yung mga blue pillers. Ngayon, yung mga red pill, at kasama po dyan tayong mga nandito sa broadcast na ito, okay, gising na tayo sa katotohanan. Okay, so what? I was lied to? Ano pang hindi totoo? Okay, so we are doing our own research. Okay, we have learned not to outsource our health. So kumbaga parang we now take control of our health. We now do our own research. Hindi tayo basta-basang naniniwala sa mga doktor natin. At sa totoo lang, marami po sa mga patriots, may kanya-kanyang mga health journey tayo eh. Ako, nakukwento ko na to sa inyo eh. I have been disappointed by modern medicine. My doctors have disappointed me because ang nabibigay lang po nila dati para sa aking skin, kasi grabing eczema ko dati, steroids lang at antibiotics. Yan lang ang paraan. Ang sabi pa nga ng ibang mga doktor, walang kinalaman ng pagkain mo. Kahit ano pwede mong kainin, inom ka lang ng gamot para pag in-allergy ka, mawala ang allergy mo. You know? So, gising na ako, hindi na ako basta-basang naniniwala sa doktor. YouTube and Google have been very helpful to help us take back control of our health through research. We question everything. So, kumbaga, hindi na tayo basta-basang maniniwala sa mga politiko. We recognize that politics is theater. Moro-moro lang ang lahat ng nangyayari. Okay? And so we have to see beyond the illusion. Okay? And we are asking ourselves, who really is in control? Si Marcos ba talaga? Si President Marcos ba talaga ang in control? O baka naman hindi. Diba? At I'm sure you know, there are hidden elites who are running the world, who are pulling the strings. Yung mga politiko, ano lang yan, mga puppet lang yan ng mga taong talagang gumagalaw sa likod ng ng teatro. Kumbaga, sa likod ng entablado, behind the curtain, meron pong nagpapagalaw, di ba? So sino ang nagko-control ng ating pera? Sino ang nagko-control ng ating food supply? Sino ang nagko-control ng ating media? You know? So tayo, hindi na lang tayo basta-bastang naniniwala sa pinapalabas sa TV. Hindi tayo basta-bastang naniniwala doon sa mga official na sinasabi ng gobyerno. We question the science, we question the politics, we question the finance. Okay? And kumbaga, gising na tayo. At sabi nga nila, once you see it, you cannot unsee it. Once nakita na natin ang katotohanan, hindi na pwedeng magpikit mata muli. Okay? So I think karamihan po sa atin nandoon. Ngayon, ano po yung tinatawag na purple pill? May mga iba sa atin na nagising na pero gusto nang bumalik sa pagkatulog. Siguro dahil ang hirap-hirap. Kumbaga, masyadong nakaka-disillusion. Diba? If I can't trust the government, if I can't trust mass media, if I can't trust the scientists or the doctors, sino pang pwede kong pagkatiwalaan? So yung mga taong ganun, dahil sa takot o dahil masyadong inconvenient na manatiling gising at mulat, bumabalik po sa blue pill, bumabalik na lang po sa kung anong sinasabi ng mass media at sinasabi ng mga nasa kapangyarihan. Okay, so yung mga purple pill na tao bumalik sa pagiging blue. So, nagising pero bumalik sa pagkatulog. Ngayon, meron din po yung tinatawag na black pillars. Yung mga black pillars, what's the point? Evil people are too powerful. Just give up. We can't win. I'm out. You know? So yung mga black pillars, yan yung mga medyo negative. So nakakalungkot sabihin, pero may mga patriots akong mga nakikita, lahat itim sa kanila. 'Di ba? Wala nang pag-asa, mananalo lang sila. Yung digital ID, mananalo sila. Kukontrolin tayo ng AI, mananalo ang evil. What's the point? Ganon sila. At nakakalungkot nga kasi, may mga tao, Paskong Pasko, masamang balita yung kinakalat. Kahit ilang mga kaibigan natin, nakilala ho natin. I mean, we mean well, they mean well. Pero nalulungkot lang po ako kasi ang mga black pillars, wala hong nakikitang pag-asa. Wala hong nakikitang kayang gawin.
Okay? At tayo po dito sa Lunas, Pilipinas, naniniwala po tayo na may kaya tayong gawin. Okay? Sa ngayon, nagmumukhang malaki yung mga kalaban, makapangyarihan, sila ang lamang ngayon. Pero sa tingin ko, tayo mga Pilipino, we root for the underdogs. Diba? Pag nanonood po tayo ng mga telenovela o ng mga pelikula, kamping-kampi po tayo dun sa ape. Diba? Bakit ganun? Kasi gusto natin manalo yung inaapi. Gusto natin manalo kung sino yung nasa ilalim, kung sino yung dating walang-wala, kung sino yung tinutugis, kung sino yung inaapi. Balang araw, siya yung mananalo. Balang araw, siya yung magtatagumpay. At yan po yung pag-asa po natin dito sa Lunas, Pilipinas. Tayo po ay mga white pillar. Okay? Bilang mga white pillar, nananalig pa rin tayo na kaya po nating mabuhay at magtagumpay. Diba? We believe in sovereignty, we believe in self-reliance, diba? Mananalo tayo, hindi sila magwawagi sa atin. Diba? Hindi sila nagwagi dun sa COVID. 'Di ba? Marami nang gising, marami nang namulat sa katotohanan, maraming kumikilos para hindi na mangyari ito muli. Okay? And tayo, we already know about the digital ID conspiracy. We already know about how we are being enslaved with money. 'Di ba? Marami na po sa atin na nagtatanim na po sa ating mga sarili-sariling mga bakuran. People are talking about off-grid, talking about free energy, talking about self-reliance, di ba? Generating our own energy, generating our own food para hindi natin kailangan mag-angkat. Nabubuhay po ang Filipino First Movement. Natutuwa po ko yung mga kabataan po, yung mga 30-something and 20-something. Buhay na buhay po yung Filipino spirit. Bakit ho tayo mag-aangkat ng bigas mula sa Vietnam? Samantalang natuto yung mga Vietnamese sa atin, sa IRI. Nasa atin ang IRI. 'Di ba? Walang dahilan para hindi tayo mabubuhay sa ating sariling, tinatanim. We can be self-reliant if only we support our farmers. 'Di ba? Meron pong NGO that I've heard about, yung Rural Rising na sinasabi. Sinasalba po nila yung mga gulay po na nabubulok dati, yung mga tone-tonelada ng kamatis, tone-tonelada ng mga carrots, na kumbaga oversupply kasi at hindi binibili. Sinusubukan po nilang ibenta po sa mga ordinaryong tao, di ba? So we want to work with those kinds of people because panahon na po para magbayanihan po tayo bilang isang bansa. Di ba? Magtulungan po tayo. Wag po natin payamanin ang mga traders. Wag po natin payamanin yung mga ibang bansa. Di ba? Yung mga cartel, yung mga, di ba, ang mahal-mahal ng onions early last year or was that the year before, di ba? Kasi may mga iilan na gustong kontrolin ang presyo ng mga bilihin, 'di ba? Kasi silang yung mayaman doon. Gumawa tayo ng mga parallel systems para tumaas man yung presyo ng bigas o ng sibuyas, kaya natin bumili at kaya natin pong makakuha ng nasa tamang presyo. Kasi tayo po, may mga kapartner po tayong mga magsasaka, may mga kapartner po tayong mga negosyante na tapat, na honest, at gusto lang po kung ano po yung sakto lang. Di ba sakto lang? Hindi po kailangang yumaman ng napakayaman samantalang yung iba maghihirap. Lahat po tayo kaya nating umulad ng sabay-sabay. So yan po yung mga pinaglalamat po natin bilang Lunas Pilipinas. May pag-asa po, may lunas, yan po yung ating battle cry. At hindi porket walang lunas sa panahon na ito, ibig sabihin walang darating na lunas. Every day there are new discoveries, every day there are new inventions, 'di ba? So habang may buhay may pag-asa, as they say, 'di ba? So and that's part of the mystery of life, 'di ba? Hindi lang po tayo umaasa sa ating pansarili, hindi tayo umaasa sa sariling lakas lamang natin. Humuhugot din po tayo ng lakas sa Panginoon. 'Di ba? We go back to the original premise that we were created in God's image and likeness. At binigyan po niya tayo ng creativity, binigyan po tayo ng kakayahan, ng imagination, ng inspiration, 'di ba? Binigyan po tayo ng capacity to love, to dream, to imagine. Yun po. So yun po yung mga mabubuting bagay po tungkol sa pagiging buhay, 'di ba? What does it mean to be human? To be human means to love, to be human means to be creative, to imagine,
yung creation, the act of creation, every time we cook, every time meron po tayong nililikha with our hands, every time we work, we are participating in God's act of creation. Diba? So, we have to remember, hindi lang po tayo consumer. At isa po yan sa mga sakit ng ating modern society, that we are consumers, we are passive. Bili lang po tayo ng bili. At yun nga po, yan po yung sakit ng Christmas di ba? Yung tinatawag na consumerism. Bili lang ng bili. Parang dito sa Pilipinas, ang daming mga tindahan na bili tayo ng bili, pero bakit hindi tayo tinuturuan gumawa? Ba't hindi tayo magaling sa manufacturing? Ba't hindi tayo magaling sa agriculture? Samantalang yan ang tunay na participation in God's act of creation. Yung meron kang ginagawa, yung nag invent ka, yung ikaw ay nagbubuo ng appliances, ikaw ay gumagawa ng damit, ikaw ay nagtatanim, ikaw ay nagluluto. Yung mga ganung mga bagay, that's very empowering as a country, no? At kaya yumaman yung ibang mga bansa because malakas ang kanilang manufacturing. They can afford to be self-reliant because they produce their own food, they produce their own clothing, they produce their own construction materials, meron silang mga steel mills, meron silang sapat na mga forest, at they sustainably manage yung kanilang forest kaya hindi sila nauubusan ng kahoy, di ba? Maganda po yung kanilang stewardship ng kanilang mga mineral resources. At sa totoo lang, napakayaman po ng Pilipinas. Napakayaman po. Saan po nanggagaling ang ginto ng mundo? Nanggagaling po dito sa atin. Ang sabi nga daw po, nung dumating ang mga Kastila in the 1500s, yung mga records po ng mga Kastila, yung tulad ng mga writings ni Pigafetta, na siya yung nagdo-document po kasama ni Magellan. Ang sabi po niya, namangha daw sila ng pagdating nila sa Visayas kasi yung mga Pilipino, nakita nila, ang tawag nila mga pintados, kasi madaming tato, tapos naninilaw daw po sa dami ng gintong suot. Kung kayo po ay makapunta minsan sa Ayala Museum, there is a very, very impressive collection of gold jewelry na recovered from different archaeological sites here in the Philippines. At ito po ay pre-Hispanic gold. Ibig sabihin, bago pa ho dumating yung mga Kastila, marunong na hong gumawa ng gold jewelry yung ating mga ninuno. At sabi nga po, naninilaw daw po ang mga Bisaya. Sobrang ang daming alahas na suot na ginto. At namangha yung mga Kastila at sila po ay nasilaw sa ginto. When Spain was colonizing the world, isa po sa kanilang ginagawa talaga was to plunder countries for gold. At napakarami pong gold ang nakuha po nila dito sa Pilipinas. And up to this day, the gold reserves of the world are stored with the Philippines. Kumbaga, kung gugustuhin lang natin, pwede po natin kunin yung lahat, batakin po yung lahat ng ginto na tinatago po natin para sa ibang mga bansa. At luluhod po ang kanilang mga ekonomiya. At isipin po ninyo, sa kabila po ng lahat ng ninakaw ng ating mga politiko, paano pa ba nating nagagawa na kahit papano, buhay pa rin ang ekonomiya natin? Umaangal nga po yung mga kapatid ko Bakit ang mahal-mahal dito sa Pilipinas? Kumbaga sa Europe, mas mura ang pagkain, mas mura ang transportation, mas mura ang renta. Paano pa natin nagagawang mabuhay? Diba? So kung isipin nyo, kung ganito na nga na naghihirap tayo, buhay pa rin tayo. Paano pa kaya kung maganda ang palakad ng ating gobyerno? Diba? So bawiin po natin yan, manalig po tayo na may pag-asa, na may magagawa po tayo. And we are creating a new system. Yan po yung ating palalawigin nitong 2026. Lunas Pilipinas, we will embark on a more conscious movement where we start creating a parallel system. Para hindi tayo mangangamba kapag nagkaroon ng shortage ng bigas or nagkaroon ng shortage ng pagkain. Kumbaga, unahan na natin, mag-create na po tayo ng system kung saan tayo po ay nagdadamayan at nagbabayanihan. At tayo po ay kayang yumaman po. Lahat po tayo kayang maging masagana at prosperous. Yan po yung ating gagawin po this 2026. Okay, sige po. So, in the time that we have remaining, I would like to pose some questions po sa inyo. Okay. I'm now a fan of yung tinatawag na essentialism na movement.
Okay? So siguro yung some of you might have heard of the minimalism movement. So siguro more than 10 years ago, may movement po na nabuhay po sa US at sa ibang mga bansa wherein sabi ng mga tao, tama na yung consumerism. Parang nalulunod na tayo sa dami ng mga binibili natin. Yung ating mga bahay ay panay tambakan ng gamit. And kumbaga hindi na tayo masaya sa konti. Kumbaga parang we associate a good life with material possessions. So the minimalism movement was born and many people in the US started getting rid of their stuff. Kumbaga, so hindi na sila bumibili ng mga gamit, super tipid na sila, mga ganun. And na-realize din nila na hindi din maganda yung masyadong minimalist. 'Di ba? May mga bagay na hindi mo dapat tanggalin sa buhay mo dahil lang ikaw ay nagtitipid. Okay? So, I think the more practical movement is what is known as essentialism. Essentialism from the word essential. Ano ang tunay na mahalaga? What do you really need to live a meaningful and abundant life? Okay? So, yung ngayon, 'di ba, this is the in-between time. Between Christmas and New Year, ito yung panahon na iniisip natin, ano pong magiging New Year's resolutions natin? Ano po yung ating mga pangarap for 2026? Okay? At nais ko pong i-share sa inyo ngayong gabi are some questions na pwede ho natin pagnilayan bilang paghahanda para sa bagong taon. Okay? So, usong-uso po sa atin gumawa ng mga New Year's resolution. Di ba? Ay, nako, sa New Year, ako ay magpapakapayat. I will lose 20 pounds. Usually yung pinag-uusapan dyan, weight eh. Di ba? Parang masyado tayo nag-overeat sa Pasko. Okay, I will lose 20 pounds. Or I will become more fit. Mas mag-gym ako. Ako ay magsa-sign up sa isang gym. Or ako ay magte-train para sa marathon o triathlon. Or siguro, mas magtitipid na ako. Hindi na ako magiging gastadora. Mga iba-iba. Or siguro, I will try to quit smoking. I will try to quit drinking. So, normal po yan. Normal. Pag bagong taon, nangangarap tayo. Meron tayong mga gustong gawin sa bagong taon. Pero ang katotohanan, kapag pinag-usapan po natin, ano po ang success rate ng mga New Year's resolutions? I'm not aware of any studies po dito sa Pilipinas, pero abroad, usually yung mga New Year's resolutions, first 2 months lang po yan. January or February, after that, wala na. Hindi na siya natutuloy, napupurnada po siya. So, ito po, something that I've learned in the last 2 years, mahilig po kasi ako sa mga self-help eh. Psychology po ang aking background. So, bago po ako nag-law school, psychology po ang aking background. And even as a law professor, I still am very much interested in psychology, in mga self-help. So itong mga Maginhawang Lunas episodes po, parang iniisip ko po na pwede siyang opportunity to share with you what I've learned sa aking mga self-help. Madami po ako mga self-help books dyan. Yan po yung aking mga binabasa. At nais ko pong i-share for the Filipino audience kasi a lot of it's in English. Medyo esoteric po yung ibang mga terms. Susubukan pong i-translate po sa pangkaraniwang usapin para madali pong maintindihan. Okay? So, yung isa ko pong natutunan is that if you want to welcome something into your life, you have to make space for it. Kumbaga, isipin na lang po, for example, ang lababo, 'di ba? Ang lababo kapag puno na siya, o baso na lang, baso po, may baso po ako dito sa tabi ko. Kung ang baso, pwede lang po siyang punuin kung wala siyang laman or kung may space pa para lagyan ng laman. Okay, so may konti pa. So, kung gusto po ninyong mag-welcome ng abundance or anything, it can be a dream, it can be an ambition, a goal, whatever it is, para dumating po siya sa buhay nyo, kailangan may espasyo para sa kanya. Okay? So, halimbawa, palagay natin puno na po ito. Kung puno na ito, hindi ko na siya malalagyan pa ng tubig, otherwise aapaw at tatapon. Okay, ganun po ang buhay. Kapag puno na yung inyong buhay at wala ng space, wala ng puwang para
dumating ang grasya, para pumasok ang grasya, hindi po siya papasok. Walang space kasi eh. 'Di ba? So, yung minimalism at saka essentialism movements, ang isang basic rule is that kung meron kang gustong bilhin na bagong bagay, kailangan mo munang bitawan ang isang bagay para magkaroon ng space. Okay? At sabi nga nila, kung kayo ay nagde-declutter, okay, um, hindi kailangan, okay, ganito, sige, let me backtrack. Kung kayo po ay nag-aayos ng buhay ninyo, kailangan nyo munang mag-declutter. Kailangan ninyong itapon yung mga bagay na hindi na nyo ginagamit or hindi na, kumbaga wala ng silbi sa inyo, di ba? Para magkaroon ng space para sa mga bagong bagay na papasok sa buhay ninyo. Okay? So, hindi papasok ang yaman kapag puno. Kapag puno ng basura ang buhay nyo, hindi papasok ang pag-ibig sa buhay ninyo for those who are looking for love. Kung halimbawa, masyadong maraming problema, masyadong maraming iniisip, you need to create space. You need to create space para pumasok ang grasya sa buhay ninyo. Okay? So, bago po tayo gumawa ng ating mga New Year's resolutions, mayroon pong mga questions po na nais ko pong itanong sa inyo, and this can serve as perhaps reflection para sa inyong New Year plans. Okay? So, unang-una, anong nais ninyong maganap ngayong 2026? What would you like to happen in your life this 2026? Okay, it can be a personal goal. It can be a goal for the Philippines. So, good evening, Jang. Jang said, sana magamit na ng mga Pilipino ang PhilHealth budget sa mga vaccine-injured. Okay? That's an example of a dream, pangarap po para sa ating bansa. Okay? At pwede rin namang regular dream. Diba? Parang siguro you want to lose weight. You want to lose weight because you want to be healthier or you want to feel better about yourself. Diba? So, let's take one, just one, sa ngayon. Anong nais ninyong mangyari ngayong 2026? Ako personally, gusto kong mas makaluwag ako financially. Okay? This 2025 has been extremely challenging for me. Hindi ko na sasabihin ko ano yung kwento, but basically, meron pong mga nangyari na naipit po yung compensation na dapat darating sa akin. At medyo inaayos ko pa siya. Okay? Kalakip noon, na-realize ko na merong mga habits ako na kaya nangyaring sitwasyon na yon dahil sa aking mga habits. Okay? Yung isang habit na yon, hindi ako naniningil kaagad. Okay? Sa amin kasi, kailangan mo magbigay ng report para makasweldo. Ako, matagal kong isubmit yung aking mga report. Hindi dahil hindi ko ginagawa yung trabaho, kundi dahil ang daming trabaho natatambakan siya. Okay? So, hindi ko binigyan halaga, hindi ko binigyan ng panahon yung paggawa ng report na siyang magiging tulay para sa pagdating ng sweldo ko. Okay? So, kasalanan ko yon. Bad habit siya. Okay? So, na-realize ko na tama na yung bad habit na yon. Okay? So, ang nais kong maganap ngayong 2026, sana mas makaluwag ako financially because bibitawan ko ang mga bad habits ko pagdating sa pera. Okay? So, kasama doon, bibitawan ko yung bad habit na late ako mag-submit ng report, gagawa na kaagad ako ng report. Okay? Aasikasuhin ko kaagad yung mga kailangan asikasuhin. Okay? So, yun. That's an example of ano yung bibitawan ko para dumating ang swerte sa buhay ko. Okay? So, that's one tip, no? Try answering these questions. Ano yung goal ninyo for 2026 and ano yung bibitawan ninyo para matamo ninyo yung goal na ito. Okay, that's one. A second tip that I would like to give you is maglinis po kayo ng bahay ngayong bago magbagong taon. Okay? Ipapakita ko lang po sa inyo yung aking makalat na mesa. Okay, wag po ninyo kong i-judge. Parang awan nyo na, wag nyo po kong i-judge. Pero ayan, makalat po yung lamesa ko. Okay? At mahirap po maghanap ng gamit kapag makalat ang mesa. Okay? Ano yung pwedeng gawin? So, sa mga minimalist, okay, at para dun sa mga essentialist, napakalaking bagay ng paglilinis. Okay? Ang paglilinis ng bahay, ang paglilinis ng kalat ay
magdadala ng swerte sa inyong buhay. Okay? And hindi siya theory. May direct connection siya, may direct correlation siya. Pansin po ninyo, yung mga panahon po na kayo ay parang ang dami niyong problema, 'di ba? Ang dami niyong problema or balisang-balisa kayo dun sa gagawin. Anong ginawa po ninyo? Usually naglilinis po tayo eh. Naglilinis po tayo sa mga babae na parang pag nagbago na kayong relationship or nakipag-break kayo, 'di ba? Nagpapaputol po tayo ng buhok, 'di ba? Kumbaga nag-aayos po tayo. Nag-aayos po tayo kasi yung kumbaga parang yung nakikita po natin kailangan yung paglilinis po ng kalooban, nais po din natin i-express externally, you know? So yung desire po natin for change, may kasama po siyang action. May kasama po siyang pagkilos na kaakibat para mangyari po yung pagbabago. Okay? At yung isang pagkilos na yon na magagawa po nating lahat ay ang paglilinis. Okay? So, napakalaking bagay po na magtapon po tayo ng mga gamit na hindi na po natin kailangan. Okay? Itapon po natin yung mga basura. Yun yung mga madaling itapon yung mga basura. Yung mga papeles na hindi na po kailangan. Okay? Yung mga damit, ang sabi po nila, ang mga damit na hindi po ninyo nasusuot within 6 months. Okay? If you have pieces of clothes na you haven't worn in 6 months, kahit isang beses hindi ninyo sinuot yan, ang sabi po nila, itapon po ninyo or ipamigay ninyo. Kasi chances are, nakalimutan na niyo yan. Hindi na niyo kailangan, hindi na niyo gagamitin. Okay? And I think this is something na gusto ko sanang i-propose sa inyo. Baka po bilang isang coalition, pwede ho natin gawin na tayo po ay sa halip na bumili ng gamit na bago, baka po pwede po tayong mag-barter or mag-trade with other people. Kasi baka yung mga damit ninyo na hindi na ninyo gusto pero maayos pa naman, baka may iba pang makakagamit o may ibang magkakagusto dyan at gugustuhin po niyang suotin. Di ba? So, let's use a new, kumbaga parang bigyan po ng bagong buhay yung mga pre-loved items natin. Di ba? So, kumbaga, parang paikutin po natin. May tinatawag na circular economy, yan po yung sinasabi. Yung mga bagay po na magagamit pa po, wag ho natin itapon, baka pwede po natin bigyan ng pagkakataon magkaroon siya ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagbigay sa ibang tao or ipapahiram or sa ating inner circles, di ba? Yung parang pwede po tayong maghiraman or magbigayan. May ganun. Okay? So that's something to think about na yung ating mga gamit, di ba? At saka kumbaga parang tulungan din po natin yung environment na wag po natin ipapadaling ating mga gamit sa landfill. 'Di ba? May mga bagay kasi na parang maayos pa siya pero tinatapon na sa landfill. At kapag nasa landfill na, well, yung mga basurero, yung mga taga Smoky Mountain o Payatas, 'di ba? Kumukuha po sila ng basura pero baka pwedeng mabigay po or hindi kailangan humantong kaagad sa landfill. Okay? So, ilabas po natin sa buhay natin, pero kung may pwede pang paglaanan o paggamitan itong bagay, may ibang paraan na pwede po siyang bigyan ng bagong buhay at hindi lang po agad sa basura o sa landfill ipapadala. Okay? So, yon. So, maglinis po tayo. Itabi na po natin yung mga gamit po natin na hindi na kailangan. And siguro baka pwede ho tayo mag-organize ng event in 2026 where yung ating mga pre-loved items ay pwede ho natin ipunin, ipagsama-sama, and we can raise funds po. We can raise funds po for our advocacy. So isa pong invitation po sa inyong lahat na gawin po iyon. Okay? And siguro one last tip na pwedeng i-share, and it's shared by Sinag, Healing Race. Good evening, Sinag. Good to have you here. Okay? Matulog ng maaga. Okay? One of the things actually, very simple, that we can do for our health, and we often take for granted, is yung pagtulog ng maaga. Okay? Ang sabi nga nila, a lot of the health problems of human beings come from the fact na hindi na tayo in sync with nature. We don't live in harmony with nature anymore.
So, gising tayo kapag gabi, tulog tayo pag araw. At kawawang-kawawa actually mga call center agents o yung mga tao na kumbaga they live according to US Standard Time or European Time. Kasi sumasalungat po yung katawan nila doon sa normal na rhythms, yung tinatawag na circadian rhythms. Ideally, we are awake during the day habang may araw at tulog tayo pag gabi. Si Teacher Penny nga kaya yung Maginhawang Lunas dati ay 3 o'clock to 4 o'clock ng hapon kasi pagdating na ng alas 7 ng gabi, madilim na, natutulog na si Teacher Penny. So tulog siya ng 7 o'clock pero gumigising siya ng mga 4 or 5 kasabay ng araw. At ganun po yung ating mga ninuno dati. Ganun po yung rhythm of life before. So something that all of us can do for New Year, and I have to learn this also kasi po ako ay night owl, natural na night owl po ako. Baka pwedeng mas maaga po tayong matulog. So matulog po ng maaga, siguro mga 9 or 10. And also relating it to gut health, relating it po dun sa ating patterns ng pagkain. Ang aking mga doktor po, matagal na pong sinasabi sa akin, dapat tumigil na pong kumain by 7 o'clock. Bakit po? Ang ating mga organs po ay may mga tinatawag na organ time. May mga panahon kung saan, kung may mga oras rather, when they regenerate, kumbaga. At ang most important organ time is between 10 to 2. Ang 10 to 2, yan po ang times yata po ng liver. Liver yata is 1 to 3. I forgot kung stomach or spleen ng 10 to 12. Basta 10 to 2 po, yan ang window po. 10 o'clock ng gabi hanggang 2 o'clock ng umaga. Yan daw po yung panahon kung saan dapat tayo ay tulog. Hindi na po dapat nasa computer, hindi na po nasa cellphone. Dapat tulog po. At definitely, hindi ho dapat na kumakain at least 2 hours before matulog. Okay, so kung ang ideal time to sleep is 10 o'clock, dapat our last meal should have been at 8 or 7 o'clock. Yun po yung payo ng mga doktor. Okay, so we try to sleep earlier and we try to eat earlier. Okay, also sa Benjamin said, gallbladder. Okay, thank you for that prompt. Okay, I will research on that in subsequent episodes. I will have a slide po of the organ times, the organ clock, para lahat po tayo mga guided. Yung mga familiar with traditional Chinese medicine, they're very familiar po with the organ clock. Okay, so we can sleep earlier. We can stop eating earlier, so we have our last meal of the day earlier. Okay, and then something also that we can do is we can also get off our devices. Okay, so medyo nag-detox po ako sa aking social media nitong yung Christmas. So hindi po ako nag-check ng email for several days na. I think yung last check ko ng email was the 24th. Hanggang ngayon hindi pa ako nag-check ng email. So malaking bagay po yan para sa akin kasi po ako ay workaholic. Lagi po ako nag-check ng email, lagi po ako nag-check ng cellphone. Pero nung time po nakasama ko po yung family doon sa Tagaytay, talagang nakatuon lang po yung pansin ko po sa pamilya ko. So nakipaglaro po dun sa aking mga pamangkin, spend time with my sisters and my brothers-in-law, spend time with my parents. And if we can spend less time on our gadgets this 2026, I think mas maganda po yung magiging quality ng ating buhay in 2026. Kasi sa totoo lang, ang dami pong addicted sa games, addicted po sa Netflix, addicted po sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, sa social media. At sa totoo lang, sayang po yung oras natin. Minsan nga po, nagsascan lang po, nagsaswipe lang po ako ng mga YouTube shorts, nagugulat ako, naka 30 minutes na, naka 1 hour na. At kung hindi po tayo mindful sa paggamit ng ating panahon, sa ating oras, hindi natin namamalayan ang dami-dami po palang nasasayang na oras na sana napaglalaanan po, nailalaan po sa ibang mga mas makabuluhang mga bagay. Yon. So, eto po. So, let me just summarize my tips po for the new year bilang paghahanda. Okay? So, as we prepare our New Year's resolutions, itanong po natin sa sarili natin, ano ang nais ninyong maganap ngayong 2026? At ano ang inyong bibitawan para matamo ito? Okay? Maglinis po tayo, mag-declutter.
At let's make space for new things in our lives. Okay? If we want a new relationship, kailangan po natin mag-iwan ng space sa ating puso at sa ating calendar, sa ating schedule. If you're waiting for the one, or if you want new opportunities, wag po ninyong ipuno ang inyong schedule. Mag-iwan po kayo ng puwang para pumasok po ang grasya, pumasok po ang opportunity, pumasok po yung mga tao na gusto po ninyong dalhin po, papasukin po sa inyong buhay. We can sleep earlier. We can have our last meal of the day earlier. We can do a digital detox. Bawasan po natin ang ating time sa ating social media at sa ating mga telepono para we can spend more time with our loved ones doing the things that really matter. Okay, because in the end, ang yaman, ang mga devices, ang pagiging sikat, yan po ay panandalian po lamang. We have to remember what really matters most, what is most essential in our lives today. Okay, and that is really the invitation of New Year, na kung ano man po yung nangyari po sa atin ngayong 2025, pwede ho tayong magpasalamat sa mga grasyang natanggap po natin at pwede po natin sabihin, salamat 2025. Kung maging madali o mahirap man ito, salamat sa lahat ng itinuro mong leksyon sa amin or sa akin at handa ako para sa 2026. Okay? So, let's try to welcome the new year with new hope. Ang 2025, I think, really has been a time of awakening. Minumulat po tayong lahat, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, tungkol sa tunay na nangyayari sa mundo. Okay? And also to reawaken our faith in God and to reawaken our vision of a new world. That the world is not perfect and we can make a better one together. Okay? If we put our hope in God and we work as if everything depended on us, we can create a new world for the Philippines and for all of humanity. Okay? So let me just, in closing, no, baka some of you would like to type in some messages. I think we have a few minutes. I know hanggang 10 lang po, but if you don't mind extending just a little bit, thank you for continuing to stay on. Okay? And I'll just read some of the comments. Okay? So may mga nag-comment sa inyo. Yeah, good evening. Saile Eyang Cleofe, okay, watching from Masbate. Okay, good evening. Good evening, Dennis Profeta. Okay, good evening, Sani Laurente. So, nag-uusap si Sani tsaka si Champ about yung mga kabal, kung paano hawak yung mga politiko sa liig. Okay? Kaya yung importante, yung challenge po sa ating lahat is we have to create a new politics. We have to create new leaders. Kung walang kwenta yung mga pagpipilian, kailangan na natin magsalang ng mga bagong mga leader. Di ba? Kailangan manggaling sa mga hanay natin. Okay? At kailangan natin maglikha ng bagong sistema ng politiko, ng politika. Hindi ako naniniwala na sa party list system, even though I worked for Akbayan before. You cannot work in a corrupt system. Yan yung katotohanan. Either isusuka ka ng sistema o ikaw ay lalamunin ng sistema. Wala kang panalo dyan. Diba? So yung mga mabubuting tao umaalisin ng politika because if they stay in politics, nakokorrupt sila. So yung mga ibang mga politiko dyan, they were activists during martial law, they were very idealistic, pero nalamon sila ng sistema. So kailangan natin mag-create ng bagong sistema. This system is not workable. It's too corrupt, we need a new system. So we have to create that organically. Okay? So good evening, Jang. Yeah, good evening sa lahat at sa Lunas, Pilipinas. At magandang gabi sa mga taga-Exman Bacolod. Yung mga taga-Exman Bacolod have been with us from the very beginning. And so thank you, Jang, at sa inyong lahat dyan sa Bacolod. Okay. Vincent Morales has shared his New Year's resolution and I'll read it out sa inyo. Continuous po bringing awareness sa mga tao regarding One World Government and Agenda 2030. Okay? Either they get mad or not. Okay? So, kumbaga, Vincent, that requires a lot of courage, okay, to be able to be a prophet. So, in a way, we are modern-day prophets. We are telling people the inconvenient truths that they don't want to hear, okay? And some people
are naturally prophets. Yung mga tao na kahit batikusin kayo, kahit awayin kayo ng mga group chat nyo, sige, tuloy pa lang kayo. Saludo ako sa inyo. Okay? Kasi aaminin ko, hindi ako ganun. Okay? Medyo may threshold ako sa pagbabati ko. So pinipili ko po yung aking mga battle. Ako, hinahanap ko or hinihintay ko yung mga taong handang makinig sa mensahe at sa kanila ko sinasabi. Okay? Pero sa mga tulad ninyo, tulad ni John the Baptist, tulad ni Jeremiah, yung mga prophets po in the Bible na talagang binabati ko sila, binabato sila, pinagtatawanan sila, pero patuloy pa rin. Patuloy pa rin sa mensahe, saludo ko sa inyo. That is a mission for very special people. At kung sa tingin nyo yan ang mission ninyo, magpatuloy kayo, mabuhay kayo. Because the world needs more prophets who are courageous and brave enough to tell the truth. Okay. Second New Year's resolution ni Vincent, letting go of people who do not value social connection regardless of status quo. Okay. Magandang mensahe yan, no? And in our next episode, so next week, we're also going to continue this conversation. We can talk about letting go of toxicity in our lives, okay? And that includes people who are no longer aligned with who you are. One example is if you're trying to let go of a vice, no? Kung kayo ay titigil manigarilyo o titigil mag-overeat, mahilig kayo kumain, team lamon kayo, di ba? Or gusto niyo tumigil uminom, natural po na magbabago dapat yung crowd ninyo. Okay? Kasi kung kayo ay naninigarilyo pero tumatambay pa rin kayo kasama ng mga friends ninyo na smokers, hahatakin kayo papalik yan. Kailangan ninyong sumama sa mga tao na hindi smoker or mga dating smoker pero nagbagong buhay na. Natural na kayo ay maghahanap ng bagong group of friends who are now aligned or now in resonance with your new frequency, with your new values, with your new lifestyle. Okay? At natural lang po yan. May mga tao po na nawala sa mga buhay natin nung pandemya kasi iba yung paniniwala. And some of them may have come back into your lives and maybe some of them have already left your lives. At hayaan na lang po natin yun. Natural na lang po yan. Ako, napansin ko po yan. May mga tao na talaga na natural na pumasok at natural na lumabas sa buhay ko. At ganun lang po talaga yung buhay eh. 'Di ba? So, kung may mga tao na pinahahalagahan natin pero hindi nila tayo pinapahalagahan, wag na ho natin pilitin. 'Di ba? We can let go of them. And this is what we try to cultivate here at Lunas Pilipinas. Kasi napansin ko po, marami pong mga patriots po ng mga group chat, magaling lang po yung mga tao sa sat-sat eh. Alam mo yon, magaling lang po sila mag-forward, magaling lang po sila mag-share ng ano. Pero kapag, anong gagawin natin? Sama po tayo sa mga rally, sama po tayo sa mga pagtitipon. Wala, hindi mo sila makita. Okay? So yung masasabi ko po dito sa coalition, we are really building a community. We are really creating social connections, no? And so, i-announce ko na po, okay, yung ating New Year gathering is going to happen po on January 11 kina Nanay Gemma. Okay, 2 to 5 p.m. This is Sunday, January 11, 2 to 5 p.m. sa restaurant po ni Nanay Gemma. I understand, I think si Evelyn po posted January 4. Nagkaroon na po ng change in the schedule. Okay, hindi po fake news yon. The original schedule was January 4, pero may mga kailangan po kaming asikasuhing mag-asawa. So, gagawin na lang po natin on January 11. Okay, so i-save the date po ninyo. We will also issue an official announcement at mag-request po kami kung pwedeng we RSVP. Mag-reserve po tayo para alam po ni Nanay Gemma kung gaano karaming pagkain ihahanda. Okay, but there will be an official announcement, but save the date, January 11 po, para sa ating pagtitipon ng mga patriots. Because we value our community, we value our social connection. Okay, hindi lang po tayo online community. Magtitipon-tipon po tayong lahat. At pupunta po kaming mag-asawa sa Iloilo. Shout out po sa mga Iloilo Patriots. We hope to see you. Jang, sana magkita-kita din po yung mga Bacolod Patriots, no? At sa inyong mga different parts of the world, sana nagkakilala na kayo at nagkita-kita. And it would be nice to have more Lunas Pilipinas chapters na magkakakilala po kayo. Kahit konti lang po kayo, kahit barkada lang po kayo, kahit magkakapit bahay lang po kayo. Pero kung magkakasama po kayo, know that you're not alone. Marami po tayo nationwide. Ayun. Okay.
And then, third New Year's resolution po ni Vincent Morales, honoring Jesus through being a light and salt to others. Napakagandang mensahe po niyan. So, Jesus was a light and salt to others. Siya po ay nagbigay ng liwanag sa mundong madilim at tinuruan po niya tayo kung paano maging liwanag at asin sa ibang tao. Okay? And we can do that by having self-love, by believing in ourselves. No? And tulad ng nasabi ko last week, every time we shine our light, every time we give light and inspiration and hope to others, we awaken Christ's light in other people as well. And that is how the darkness is diminished, by shining the light and shining other people's light as well. Okay, kaya yung ating logo po sa Lunas Pilipinas ay dalawang tao na may hawak na kandila. It's better to light a candle than to curse the darkness. Yan po yung isa sa ating mga pinaniniwalaan. So, let's have hope, let's shine light, and inspire people to also shine their light this new year. Ayun. Okay. Sige. So, other comments. Okay. Also, si Ella is sharing. Sa akin naman po, gusto ko po magsimula ng konting negosyo para tuluyan kong talikuran ng pagtatrabaho sa iba at laging nakaasa sa kakarampot na sahod. Pangalawa, gusto kong magkaisa tayo dito sa coalition at gumawa tayo ng sarili nating sistema sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Nako, thank you very much, Ella, for sharing that. Okay? Ako na-realize ko din yan in the last few weeks. Sa totoo lang, ang bumubuhay po ng ating ekonomiya ay ang mga micro-enterprise. At hindi lang po mga micro, may mga tinatawag na nano-enterprise. Okay, yung mga nano-enterprise, yung mga napakaliit na mga negosyo. So isipin po natin yung mga naglalako ng taho, yung gumagawa ng puto, yung gumagawa ng tinapay, yung nagbebenta ng fishball sa kanto, yung mga maliliit pong mga negosyong yan. Kumbaga, kaya nilang bumuhay ng pamilya at nagbibigay po sila ng napakalaking serbisyo po sa komunidad. At ako, yung realization ko po this year, kaming mag-asawa, so medyo naging gipit po kami sa pondo, na-realize ko din po na baka panahon na rin na magnegosyo na rin ako. Kumbaga, kasi nung bata po ako, nung teenager po ako, nagne-negosyo po ako noon eh. Nagtuturo po ako sa mga kapitbahay kung paano mag-baking. Noon pa lang, teacher na po ako noon eh. Tapos ako po ay nagbe-bake ng mga cookies, nagbe-bake ng mga cake, binibenta ko po siya, gumagawa po ako ng tsokolate nung hindi pa siya uso, yung mga handmade chocolates. At na-realize ko, parang kailangan ko yata pong bumalik doon sa ganong klaseng buhay, na hindi lang po ako umaasa sa sweldo ko bilang teacher, kundi kaya ko pong gumawa ng sariling produkto at kaya ko pong mabuhay kahit na walang sumusweldo sa akin. Yon. So, I think one of the things we can talk about as a coalition moving forward is pagnenegosyo, di ba? And how to support each other's businesses. Meron pong napaka-exciting opportunity po, i-share ko po in future episodes, na meron po tayong kasama po na patriot na gusto po, ang pangarap po niya para sa Pilipinas ay yumaman po ang ordinaryong Pilipino. Sa pamagitan po ng pagmimembro sa isang organization, kung saan kapag tayo ay nagtangkilikan, lahat po tayo magkaka-points or lahat po tayo magkaka-rewards at kaya po nating umahon po lahat, 'di ba? In the same way po na may SM Advantage card, 'di ba? Or may mga bonus cards yung mga iba't ibang negosyante. Sabi niya, bakit yung mga malalaking supermarket or malalaking malls lang ang may membership card? Hindi ba pwedeng magkaroon ng membership card kung saan kahit ang magtataho, ang sorbetero, ang nagbebenta online na simpleng negosyo ay kayang maging part of this organization, kayang magkaroon ng points at lahat tayo aangat, 'di ba? So i-introduce po namin siya sa inyo in coming episodes. It's an exciting opportunity po. So Ella, kapag ikaw ay nagnegosyo, I think you will want to be part of this network. At sa lahat ng mga nandito, whether you are a teacher, whether you are an acupuncturist like si Sinag, pwede kang mag-member dito. Every time tayo ay magpa-acupuncture kay Sinag, we earn points. 'Di ba? Exciting po. Very exciting opportunity po na paano po natin pwedeng payabungin po yung ating mga negosyo
by supporting each other. That's one of the goals of the coalition. Ayun. At yun, gumawa tayo ng sarili nating sistema. Let's work together. Let's create the new economy. Let's create an economy that is that has the values of self-reliance, bayanihan, pakikipagkapwa-tao, 'di ba? Ang greed, corruption, mga ano yun mga parasites yung mga yan kung tutuusin. 'Di ba hinihigop po nila yung dugo natin, para silang Dracula, hinihigop yung dugo natin. Samantalang magbigay ng buhay sa lahat, i-share yung wealth, kinukuha lang nila lahat ng wealth, 'di ba? So let's try to create a new system where we generate wealth for everyone. Everyone can be abundant. We don't need to be financially rich, but everyone can be abundant. Everyone can have everything that we need for a good life. Diba? So, yon. So, Sinag says, let's unite for a parallel system this coming 2026. No? So, habang nagugunaw ang mundo, habang natutumba at nawawasak yung mga bulok na sistema, itaguyod na po natin yung mga bagong sistema, yung mga sistemang nakakapit sa Diyos at nakakapit sa mga mabubuting values of honesty, integrity, truth, justice, human rights, and abundance for all. Ganyan po yung i-create po nating parallel system. Let's create heaven on earth. Let's create a system that is founded on the teachings of Christ. Yan po yung ating pangarap for 2026. Ayun. Okay. So good evening, Eileen Ang. Okay. Good evening, Fight Right. Okay, good evening po sa lahat sa Lunas, Pilipinas, watching from Tarlac City. Okay. Ayun, Attorney Tanya, tanong po, how about po sa digital inyong pong pera sa bank? Okay, maano na, usapan yan. Sige, we will schedule another episode where we talk about finances and we talk about yung the digital currency. Pero yung pwede natin gawin at the moment is wag po kayong nakasalalay sa digital payment system. Okay? So ang GCash, alam ko may mga taong nawalan na ng pera sa GCash. Wag ninyong gawing bangko ang GCash. Remember that GCash is only an e-wallet. It is not a bank. It does not earn interest. At kapag kayo ay nahack, mawawala yung pera nyo. Cash in as soon as possible and only put in as much money as you need to transact. Okay? And whenever you can, please pay in cash. Okay? Please pay in cash. Malayo pa tayo dun sa nangyayari sa China, sa Amerika at sa Europe, where everything is practically digital. My sisters were complaining bakit hindi tumatanggap ng credit card yung mga iba't ibang mga pinuntahan nila, bakit GCash lang or cash. Okay? So malayo pa tayo. Okay? So let's continue to use cash. This is one way of pushing back talaga against the digital system that they want to impose on us. Ayun. Okay. So si Sinag has posted a clarification. Okay. So 11 p.m. to 3 a.m. pala ang detox time ng liver at gallbladder. Okay, 11 p.m. to 3 a.m. So as much as possible, so dapat matulog na tayo by 11 para matulog na yung ating atay. And the liver and gallbladder are important detox channels of the body. Okay, very important for detox. And liver is also associated with very strong emotions like anger. So in traditional Chinese medicine, yung mga sakit sa mga organs ay may kaakibat na emotion, may kaakibat na emotion. Okay? So maganda pong pag-usapan yan, the link between the heart, the mind, and the body. Diba? At may mga certain diseases which are associated with certain emotions. Diba? So kapag lagi kang galit, chances are may tama yung liver mo and so on. Okay, so marami tayong pag-uusapan in future episodes and we're going to try to invite mga experts who can talk more authoritatively than I can about those topics. Ayun. Okay, so yun. So Happy New Year, Eileen Ang, Charles Lee Yepun. Okay, hope I pronounced your name right. Okay. Gusto ko po kayo ma-meet. Never pa ako nakapunta. Tag niyo po ako. Thank you very much. Charles, magkakaroon tayo ng meet-up, get-together po kina Nanay Gemma on January 12. Ang kanyang kainan ay malapit po sa UPPGH doon sa Manila area. So we're going to post the exact
address. Okay? January 11, 2 to 5. Please save the date. Ayun. Okay. So Amelis Madrid Sanchez, Merry Christmas and a prosperous New Year to all. Okay. Bel Georgie, hello Attorney Tanya, hello din. Okay. Jewel Nat Gabe Murray, good evening sa lahat. Have a prosperous and abundance, wealth, health po. Okay. Prima Habagat, good evening po attorney, greetings from Leyte. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Leyte. Okay. And then last but not the least, si Sinag, okay, nakaka-excite ang 2026. Maraming salamat Attorney Tanya Lat for always sharing your light to everyone. Walang anuman. I love the positive vibes. Ito yung dapat maging contagious, hindi ang takot. Blessed New Year to all. And yes, siguro we can end on that note, no, na let's share the positivity, yung pagiging black pillar, going back to this slide, no, yung negativity actually, sa tuwing yung manalo ang takot, manalo ang kaba, manalo ang hopelessness, kapag tayo ay sumuko dito, nanalo na ang kabila. Kasi that's how the dark forces win. They want us to believe that there is no hope. They want us to believe that we can't do anything, that evil is all-powerful. But we have to remember that Christ has won. He has already saved us. He already came before and he vanquished death and he vanquished evil once and for all. Before, it was hard for me to grasp what that really meant. Okay, now, nagigets ko na siya. Dumating na siya dati. Pinakita na niya yung daan pabalik sa Ama. He has already done that. It's now time for us to find our way back to the Father. Okay? Jesus came down. He anchored in the light through his life. He left us his teachings. He left us the example of his life. Now it's our turn to embody the light. He reminded us that we are created in the image and likeness of God and that we have God in us. Sinabi niya, the kingdom of God is within you. Pinapaalala niya sa atin yun, ang Diyos ay nasa loob natin. At kailangan natin ipalaganap yung liwanag ng Diyos na nasa puso ng bawat tao. And that's what it means to move away from sin. Ang sin kasi ay ang pandidilim. Kumbaga yung liwanag ng Diyos ay na-overshadow ng kamunduhan. Kumbaga mas nahahatak tayo sa dilim sa halip ng liwanag. So the invitation is to move from the dark into the light, to embody Christ's hope, and to shine His light to all. That is the invitation to all of us, patriots, to all of us who are fighting for freedom. Dapat manaig po ang positivity, manaig po ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang liwanag, ang katotohanan. Huwag ang takot. Huwag tayo matakot. Nanalo na si Lord. Bakit pa tayo matatakot? Diba? Jesus has already won. He has already emerged victorious. It is now up to us to claim the victory by living out His light and His love. And so that is the invitation for this new year. Okay, thank you to everyone who has stayed. It's already 10:36 at salamat po sa inyong lahat na sumama. Okay, thank you Sharon for joining us dito sa broadcast tonight. She's watching from Bicol. Okay, and I hope to see you on January 11, no, kina Nanay Gemma. And in the meantime, please enjoy this last few days of 2025. It has really been a roller coaster ride. Ang dami pong ganap. But we are still here, we are still fighting, we're still healthy. Diba? And by the grace of God, we will continue to fight the good fight and we will continue to spread the good news of our salvation, that He has already triumphed. God has already won this battle for us. And all we have to do is to bring it into reality. So, naway ang bagong taon ninyo ay maging puno ng liwanag, pag-asa, hiwaga at biyaya. At sana lahat po tayo manalig na may lunas, Pilipinas. So thank you everyone for joining me tonight. And kita-kita po ulit next week in the new year. For now, Merry Christmas, Happy New Year. And ingat po sa paputok. Sige, thank you everyone. Good night. God bless you all. Have a great new year.